Kumpare, kwento ko lang sa'yo itong paglangoy-langoy namin sa Batangas. Grabe naman kasi makatanggal ng problema. Kwento ko sa'yo, game! Umaga pa lang, nag-asikaso na kami kasi malayo-layo at matagal-tagal yung magiging biyahe namin. Pero etong si Troy dyan, hindi niya alam kung saan kami pupunta. Sabi ko lang sa kanya, kakain tayo doon sa malayo. Tuwang-tuwa naman siya kasi wala silang pasok sa school, may event daw sila. Habang bumabiyahe naman, ako excited na. Nag-drive-thru na kami kasi kailangan may energy ka kapag lalangoy ka. Kasama din pala natin dito si ate mo, Bibay. Ayan, siya yung driver dyan. Tingnan nyo. Ayan, ang ganda-ganda, poker face. Driver na, si Rena pa. At ayan, nandito na kami. Excited na ako. Akala ko ito na yung paglangoyan namin. Parking pa lang pala. Tatawid pa kami gamit ang isang bangka. At tingnan nyo, eto si Troy dyan. Hindi pa rin niya alam kung saan yung aming pupuntahan. Akala niya, kakain lang. Saan ba talaga tayo punta, Jay? Secret. Ang kakain lang eh. Kakain. Kaya nga, papun trip nga tayo. Sa tubig eh. Sa to. Di ka papasok ngayon sa school? Hindi, may sakit ako. May sakit ka? Yan. Nilalagnat ka, Troy, no? Leptos. Loko talaga tong batang to, pero masipag naman mag-aral yan. Hindi rin pala natakot sa tubig yan kasi batang malabon yan. At sumakay na nga kami ng bangka papunta dun sa islang aming paglalangoyan. Tingnan nyo si Bibay, sobrang sexy niyan. Nagsa-sunscreen daw siya para hindi siya umitim. At kasama rin pala natin dito si Bossing 150 at ang kanyang magandang asawang si Ate Johnny. Ay! Sabi niya, I love you daw. Sobrang ganda nga pala ng tanawin dito. Ay, wait, hindi naman tanawin yan ha. Tingnan mo. Bakit tinawag na flying fish? Tumatalon lang naman sila. Oo nga no, bakit ba tinawag na lumilipad dyan? Tumatalon lang yan sa tubig ha? I-comment mo nga. Biyahe pa lang nga napakaganda na, talagang satisfying. Yung mga may utang sa'yo, sigurado makakalimutan mo na. Ay, joke lang, wag mong kalimutan yan. At nakarating na nga kami dito sa spot. Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig. Excited na ako, baka si Nemo, dyan ko na matagpuan talaga. Marami rin palang school sa ilalim niya na tinatawag. Hindi school na pinapasukan ng estudyante ha. School kasi ang tawag sa mga isdang magkakasama. Ito pala yung location ng aming diving spot. Sobrang ganda dito. At alam nyo ba kung ano yung pinaka-special dito? Only rice sila dito. Magdala ka lang ng sariling ulam. Sigurado, busog na ang mga kasama mo. At dito rin pala sila Tito Otits. At papalo-palo pa. Pero excited na rin lumangoy yan. Nag-asikaso na nga kami para lumangoy. Pero kahit may dala tayong sariling gamit, magre-renta pa rin tayo. Wala kasi ako nung medyas. Naku, ang laki kasi ng size ng pa ako. Pero buti na lang may pinaparenta sila dito. Mura lang din pala yung mga renta nila, hindi naabot ng 1,000. Subukan mo na, isama mo yung mga tropa mo. At habang nag-aasikaso nga kami dito, syempre sobrang saya namin, tamang kulitan lang. At meron kaming pinapahid na kulay puti dito sa goggles namin. Hindi pang skincare yan. Pampatanggal yan ng mga moist na mapuproduce sa ilalim ng tubig para hindi lumabo yung iyong goggles. Sa totoo lang, improvise lang talaga yan. Hindi yan yung tamang pampahid, toothpaste lang talaga yan. Life hacks yan ha. Bago nga lumangoy, tamang stretching muna tayo para hindi tayo mahirapan. Naka-ready na rin yung mga kasama natin, parang Avengers lang. Lulubog na nga kami at ipapakita ko na ang mga isda sa inyo in 3, 2, 1! Grabe naman si Tito Otits, akala mo jellyfish ang galing. Ito naman si 150, nakakita ng tunay na jellyfish. Tayo tamang langoy-langoy lang sa Gedli. Equalize naman ang tawag sa ginagawa ni 150. Pinipisil niya yung ilong niya para matanggal yung pressure habang bumababa siya. Tingnan nyo naman yung tulong ng fins, parang sirena lang, di ba? Sobrang kakaiba talaga kapag nasa dagat ka, siguradong makakalimutan mo lahat ng problema. Ano bang inaantay mo? Subukan mo na! Pag-ahon niya nagkaroon ng kaunting problema. Nadulas pa si Libag sa katangahan niya, ayan. Pero okay lang kasi worth it naman daw yung experience niya. Sobrang ganda naman dito sa Binukbok kaya punta na. Pag uwi nga namin sinabihan ko si Troy dyan, kung nag-enjoy ka, ka muna. At eto ang sagot niya.